Ngayon po ang pagsisimula, no? Ang paggunita natin ng maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na tinatawag din nating Linggo ng Palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon ay natunghayan natin ayon na rin sa mga ipinahayag na pagbasa kung gaano naging napakasaya ng mga tao sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Mayroong mga naglatag ng kanilang mga balabal, may mga nagwagayway ng mga dahon, mayroon din mga nagsisipagkantahan upang bigyan ng parangal at ipahayag ang kanila pong kagalakan na makita si Jesus. Ang sabi nga, o sana sa anak ni David. Pakiulit nga. O sana sa anak ni David. Pakiwagayway nga ulit ang inyong mga palaspas. Yan. O, pakisabi nga ulit, o sana sa anak ni David. Sige po. So, yung pagwawagayway ay hudyan o tanda na tayo po ay nagagalak sa pagdating ni Jesus, hindi lang sa Jerusalem, kundi maging sa buhay natin. O, sige, pwede nang ipahinga ng konti. Yan. Pero ang ating pong pagdiriwang ngayon ay mayroong dalawang kwento. No? Yung umpisa ay ang maringal na pagpasok at ngayon kakatapos lang nating marinig ang kung ano ang mangyayari kay Jesus. At kung nasaan ang mga taong sumisigaw sa umpisa ng Osana sa anak ni David. Meron tayong mga narinig na ipako siya sa krus. Meron tayong mga narinig na wag siya kundi si Barabas ang palayain. Na magandang mapagnilayan at pagtuunan natin ng pansin na ngayon ba na naririto ka? Pagdating ba ng Biyernes Santo, naririto ka pa rin? Ngayon ba, isinisigaw mo ay purihin ang anak ni David na dumarating o pagdating din ng linggo ay iiwanan din natin siya? Pagdating din ng Biyernes Santo ay wala rin tayo dahil magsisipagtakas tayo dahil mawawala tayo. So nasaan po tayo? Simula pa lang po ito. Kaya nga ang panawagan sa atin, no? Kanina sa pagsisimula, ipinaalala sa atin at binalik sa atin na 4 na pong araw tayong naghanda. 4 na pong araw para sa mga araw na ito. At hindi tayo pwedeng tumigil na ngayon, andito ka, sa mga susunod na araw, wala na. So baka nga matulad lang tayo sa karamihan, maging noong unang panahon na marami ang walang alam kung ano nangyayari. Yung iba nakikigulo lang, yung iba nakikiuso lang. Ikaw ba makikiuso ka lang? Ikaw ba ay nandito para lang sa mga pamahiin? Dahil yung iba naniniwala na nakapag nabasbasan ang mga palaspas na dinala sa misa ay magkakaroon ito ng anting-anting. Kaya nga nilalagay po, no? Yung iba nilalagay sa bintana para daw hindi tamaan ng kidlat. So, paalala lang, no? Kayo na mga nagdala ng palaspas ay nagpapahayag na ikaw ay tumanggap kay Kristo. At si Kristo ang hari ng iyong buhay. Si Kristo ang hari sa inyong tahanan. Kaya mayroon tayong sagisag, mayroon tayong palatandaan na may palaspas, kaugnay yan ng pagtanggap natin kay Kristo. O hindi po yan anting-anting. Itinuturing na nating sagrado o banal ang mga dahon na yan dahil ating pong binasbasan. Pero higit doon, yung ikaw mismo, nasa puso't isipan mo, ito ay aking patunay na tinatanggap ko si Kristo. At sasamahan natin siya sa umpisa hanggang sa matapos ni Jesus ang kanyang misyon dahil ito ay para pa rin sa atin.
o pwedeng hindi na pumasok sa Jesus sa Jerusalem dahil dito siya ikapapahamak niya ito. Pero mas inisip niya ang kaligtasan ng mga tao, kaya itinuloy niya ang pagpasok sa Jerusalem. Kaya sana po, pumasok ka sa Jerusalem, hintayin mo na mabuhay si Jesus. Amen?